Sa gitna ng kinakaharap na reklamong qualified human trafficking, inamin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nakalabas na siya ng bansa. Hinala ng Bureau of Immigration, gumamit ng pineking immigration clearances si Roque dahil walang mahanap na record ng kanyang biyahe. Iyan ang tinutukan ni Salima Refran. Galing mismo kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala na raw siya sa Pilipinas at nakalabas na ng bansa. Naghahain po ako ngayon ng aking counter affidavit, no? At itong counter affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tugon niya ito sa reklamong qualified human trafficking matapos siyang idawit sa niraid na Lucky South 99, isa umanong illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga. Hindi po ako naglakad para magkaroon ng lisensya ang Lucky South. Tinulungan ko lang po sila para magkaroon ng rescheduling of payment dahil ang sabi nga nila na biktima sila ng pagdidispalko. Meron ding arrest order si Roque mula sa Kamara matapos is-cite in contempt ng House Quad Committee dahil sa pagsisinungaling umano niya kung bakit hindi siya nakadalo sa hearing nito. Hindi nagbigay ng detalye si Roque kung nasaan siya at kung kailan siya nakalabas ng bansa sa kabila ng nilabas na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa kanya. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan, but I'm no longer in Abu Dhabi. I am still outside the country. Inaalam na ng Department of Justice kung paano siya nakaalis ng bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating the port, yung airports natin or mga private hangars and all that. Ang kontrasalaysay pinanumpaan ni Roque sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates sa harap ni 3rd Secretary at Vice Consul Kevin Mark Gomez noong November 29. Dahil sa labas ng bansa pinanumpaan ni Roque ang kanyang kontrasalaysay at hindi sa harap ng piskalya, magtatakda ng clarificatory hearing ang panel of prosecutors. Even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Bakit kailangan kaharap siya ng prosecutor is because nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person who, kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na haharap pagka ito'y nanumpa kahit via Zoom or online. Kung gusto nilang ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Humiling naman ang PNP-CIDG at PAOK ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order laban sa iba pang respondents sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.